ngayong araw ang pagpapatuloy sa pagsisiyasat sa mga ghost at substandard projects sa Bulacan na kinasasangkutan ng DPWH 1st District Engineering Office, mga kontratistang Sims Construction Trading, St. Timothy Construction at Wawa Builders. Matatalakay dito ang pagkakalikha ng mga kumpanyang ito, ang kasaysayan ng kanilang paglaki, at ang mga personalidad sa likod ng mga kontrata at proyekto sa loob ng ilang taon. Pag-uusapan ng operasyon ng Wawaw at Sims, kung lehitimo ba talagang mga kontratista ang mga ito o mga dami lang para sa mga opisyal ng DPWH at iba pang mga kontratista. Higit sa lahat, pag-uusapan ng kwento sa likod ng St. Timothy at lahat ng iba pang mga kumpanyang pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya. Partikular, ang kanilang paglaki sa ilalim ng 3 gobyerno, paglaki sa panahon ng gobyernong Aquino, pagtodo bilang top contractor ng gobyernong Duterte, at pagtutuloy bilang malaking kontratista sa kasalukuyang gobyerno. Pagpapaliwanagin sila sa 3 malaking butas ng kanilang testimonya sa Senado. Una, na walang ledger ng mga bigayan sa mga politiko bago ang 2022. Pangalawa, na wala kahit isang senador na sangkot sa bigayan ng pera para sa mga proyekto. Pangatlo, na maliit lang ang tubo ng kanilang kumpanya sa mga proyekto sa gitna ng napakarangyang pagpapakita ng yaman sa buong bayan. Sa loob ng 1 linggo, malayo na po ang inabot ng pagdinig ng Kamara. Nag-resign na ang mga opisyal ng PICAP na nasasangkot sa mga anomalyang transaksyon. Na-revoke na ang lahat ng mga lisensya sa PICAP ng mag-asawang Diskaya at iba pang mga kontratista. Sibak na ang mga opisyal na sangkot sa mga ghost at substandard projects sa Bulacan. Nagkaso na rin ang DPWH at COA laban sa kanila at sa makasabwat nilang kontratista. Sa pagtutuloy ng pagdinig ngayong araw, hangad pa rin naming ituloy ang pagsisiyasat na nakabatay sa ebidensya, dokumento at pagtatanong tungkol sa mga partikular na mga proyekto at mga personalidad sa likod ng mga proyekto. Inaantabayanan din po namin ang pagbubuo ng Independent Commission ng ating Pangulo upang maipasa rin namin doon ang mga resulta ng pagsisiyasat ng komite. Alam at dama ng komiteng ito ang nagpupuyos na galit ng bayan sa korupsyon ng flood control projects. Kaya mahalaga sa amin ang pagpapanagot ng mga sangkot at paglalatag ng reforma para wakasan ng korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura. Kaya mahalaga rin sa amin na gawin ang pagsisiyasat ng tama, masinop at matapang. Dahil higit sa lahat, ang pinakamahalagang pagpapasya, higit pa sa opinyong publiko sa kasalukuyan, ay ang pagpapasya ng kasaysayan. Maraming salamat. We will now proceed